Naghahanap ka ba ng perfect location para makapag-relax, makalimot saglit? Meron nga ang pupuntahan na sobrang Instagrammable ng lugar na to at paniguradong mag-i-enjoy ka. Samahan niyo ako at sabay-sabay tayong mamasyal. Tara, ako si Chad and this is my story here in South Korea. Ngayong araw nga may pupuntahan akong park na hindi masyadong kilala dito sa South Korea. Na-curious lang ako sa kung anong meron dito. Actually wala akong idea kung anong meron doon. Sakto naman ang pagdating ko ng bus station ay kaagad na dumating ang bus na sasakyan ko papuntang Ansan Station kung saan ako sasakay ng subway. Medyo malapit lang naman ang park na pupuntahan ko at hindi naman kalayuan. Pagkadating ko nga ng Ansan Station ay kaagad akong sumakay ng subway going to Chuji Station. Medyo malapit lang naman at next station lang ito ng Ansan. Kung natatandaan din nyo, na-feature ko na dati ang Chuji. Hindi lang ganun kalawak dahil nakafocus yung vlog about sa day in Chuji at sa mga nagtataas ang mga gusali at mga magandang places dito. At hindi ko alam na may nakatagong park pala dito. Walang iba kundi ang Warang Park at ito nga ang pupuntahan ko. Hindi naman ako nahirapan dahil kaagad ko namang nahanap ang park. Hindi naman ito kalayuan sa subway station. Actually, nakadepende lang ako kung saan ako dadali ng navigation map. Pero sobrang accurate naman dahil hindi naman ako nagpaikot-ikot. Tumawid lang ako at ayun, nakarating na ako ng park. Agaw attention nga agad itong wall dahil sa kaibang design kaya naman hindi ako nagpahuli at kaagad na kumuha ng magandang shots. Sa unahan naman ito ay matatanaw mo ang traditional temple kung saan sobra akong namangha. Di ko naman in-expect na meron pala dito. Kaagad nga akong tumungo sa temple at pinagmasdan ang kabuuan nito. Makikita din ang malaking kampana sa loob. Sobrang bigat nga siguro nito gaya na nakikita natin sa mga Korean novela. Hindi ko nga lang pwedeng hawakan dahil naka-restrict ang area. Tayong pagkuha lang ng mga larawan at videos ang pwede mong gawin. Sa tansya ko naman ay may mga nagtatanghal dito. Gawa ng may entablado sa harapan. Natawa nga ako dahil natumba pa yung tripod na gamit ko sa pag-shoot. Malakas kasi ang hangin kaya madaling natumba. Mabuti na nga lang at sa damuhan bumagsak. Akala ko nga nakarolling pa yung camera pero paglingon ko, natumba na siya. Hirap talaga pag walang videographer ano. Sobrang tahimik talaga tumambay sa mga park dito sa South Korea. Bukod sa sobrang safe ng mga lugar dito, sagana din sila sa mga nagtataas ang mga puno. Kahit saan ka lumingon ay makikita mo ang kulay berdeng kapaligiran, nakakahinga ng maluwag. Kahit paano nakakatakas tayo sa realidad. Madami nga din ako namatahan na nagpapahinga dito. Yung iba naman family picnic ang ganap. Sobrang lawak nga nitong park at bawat sulok may magandang spot for pictures. Napaka-perfect ng location na to para mapag-isa o di kaya magpahinga. Idagdag pa yung sariwang hangin na yumayakap sa iyo habang nakatingin ka sa kawalan. Yung huni ng mga ibon na kay sarap pakinggan. Yung pagaspas ng mga daon na tila musika sa aking pandinig. Ang sarap lang sa pakiramdam. Sa aking pag-ikot sa park ay napadako ako sa may open space auditorium kung saan makikita mo yung center stage mula dito sa kinaroroonan ko. Marahil ginagamit ito pag may event o mga activities ng mga iba't ibang organization dito sa lugar. Sinubukan ko pa nga maupo para ma-feel ko kunwari na para bang nanonood ako ng pagtatanghal just for the experience lang. Hindi naman ako nagtagal at nagpatuloy na sa pag-iikot sa buong park. Gaya nga ng sabi ko, medyo malawak ang Warang Park. Pero hindi siya masyadong crowded dahil hindi siya kilala dito sa South Korea. Unlike sa ibang park, talagang sobrang crowded. Napatigil nga ako na makita ko ang agaw atensyon ng kubo. Kaya naman naisipan ko na magpahinga muna saglit. Dahil mainit ang panahon. Alam ko hindi lahat makaka-relate sa ganitong vibes. Yung tahimik at sobrang payapa ng paligid. Yung hindi mo alintan na yung oras dahil sinusulit mo yung moment na makapagpahinga. Makapag-isip saglit. Mag-recharge ng energy, huminga ng malalim at hayaan mo yakapin ka ng kalikasan. Life must go on. Sa di kalayuan naman ay makikita mo din dito ang Gyeonggi Museum of the Art. Actually ito talaga ang target ng pagpunta ko kaya lang nadaanan ko yung park at hindi ko maiwasan na mag-explore sa Warang Park. Sakto naman at malapit lang dito ang museum. Eto kasing museum ang nakita ko sa map kaya gusto kong puntahan at hindi naman ako nabigo dahil nakarating naman ako. Noong una nga akala ko sarado dahil walang mga tao ang pumapasok at kung meron man, isa o dalawa lang ang pumapasok. Dahil sa na-curious ako kung anong meron sa loob kaya nagtanong ako. Binigyan na ako ng konting instructions at kagad na ako nag-ikot sa loob ng museum. Libre nga pala ang entrance dito, kailangan mo lang kumuha ng admission ticket sa receptionist at malaya ka ng mga pag-ikot sa loob.
Itong mga nasa wall ay talagang agaw attention pag nasa malayo ka dahil sa iba't ibang kulay. Pero kapag tinignan mo ito ng malapitan, ito ay mga likha o ginuhit ng mga bata na pinagsama-sama dito sa museum. Ang galing, di ba? Sino mag-aakala na ang simpleng guhit ay isang malaking art dito? At kaya pala art museum kasi nga related sa art ang makikita dito. Hindi na nga ako nakapag-video sa loob dahil mahigpit na pinagbabawal. Makikita din sa bawat silid ang mga kilalang art piece dito sa South Korea. Perfect for educational purposes, lalo na yung mga mahilig sa art. Para tuloy ako nag-field trip sa lagay na to. Bukod sa nag-enjoy na sa pamamasyal, may natutunan pa. Yung ganitong pagkakataon ay sobrang worth it. Bukod sa nakapagpahinga ka na, at the same time nakalimot saglit. Minsan kailangan lang natin lumabas para makahinga tayo ng maayos. Annyeong!